Krishna Marie Gravides has been crowned as the new Miss World Philippines 2024, and she will represent our country, the Philippines, in the upcoming Miss World 2024. Hello! Kumusta everyone? I know it's been a while since the last time na tayo ay nakapag-vlog because I got recently sick, and gladly I'm already okay, and I do hope that you guys are also doing great. So anyway, for today's vlog, we will talk about the recently concluded Miss World Philippines 2024, which happened at Mall of Asia Arena. Bago tayo magsimula, unang-una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa Ever Bilena for your sponsorship and making this event possible. Kaya tayo nagkaroon tayo ng magandang seat sa finals night ng Miss World Philippines. So thank you so much po. So the event was supposed to start around 8 p.m. pero nag-start na siya ng 9 p.m. Sa tingin ko, dahil na rin sa masamang condition ng weather that time, sobrang lakas ng ulan at sobrang basang-basa ako doon dumating ako sa venue. And at the same time, that was a Friday. Kaya siguro na-delay din yung pag-start ng event. The entire competition lasted for 5 hours. So inabot na kami ng 2 a.m. But that's something na aking ini-expect. And surprisingly, hindi ako nakaramdam ng boredom sa entire duration ng competition kasi sobrang ganda ng production nila this year. I think this is definitely one of their best production in the recent years of Miss World Philippines. Yung LED, yung staging, the production, everything was just so perfect. Plus, kasama pa dito yung sobrang malalakas na candidates na nag-compete this year. Since OPM ang theme ng Miss World Philippines this year, they had a performance from a P-pop group which is Believe. At grabe, sobrang nakakabilib sila sa sobrang synchronized nila, ang galing ng vocals ng mga singer, at grabe, sobrang talented lang talaga nila. I know na nagbo-boom recently ang ating P-pop industry, and sobrang nakakatuwa nito dahil naboboost nito ang ating culture dito sa Philippines. And sana sa mga upcoming events pa ng hindi lang ng Miss World Philippines, sana ay mag-perform din ang iba pang kilalang P-pop groups sa Coronation Night. So after that performance, nagsimula ang opening production ng mga candidates kasama ang The Juans. At grabe, sobrang lively, ang perfect nung song choice para sa kanilang opening production, plus sobrang gaganda ng mga damit ng mga candidates. So the event was hosted by Billy Crawford, Maria Gigante, TJ Marquez, and Emmanuel Vera. Kung usapang communication skills lang, sobrang gagaling ng mga kinuha nilang host. Pero as a constructive criticism sa organization, I think yung pinaka-reason kung bakit nagtatagal yung event kasi sobrang daming extrang usapan na I think na pwede naman na sanang i-cut off. Pero naiintindihan ko na siguro talagang kailangan nilang mag-adlib sa mga ibang parts ng competition. After nilang magbigay ng special award sa mga candidates, nag-proceed na sila in announcing the top 20 na kung saan nag-compete silang lahat para sa personal interview, swimsuit, at evening gown competition. So bago yan, gusto ko lang sanang i-point out to kasi first time kong makakita ng ganito sa national pageant at grabe, sobrang ganda. Kung titignan ninyo dito sa gilid, meron silang LED lights. Ito kung saan kapag nagper-perform ang isang candidate ay nagko-close up ito or nagzo-zoom ito para mas makita ng mga tao dun sa likod yung performance ng candidate. Grabe, kaya kudos talaga sa Miss World Philippines para sa ginawa nilang move na to. Sobrang galing talaga. Si Krishna, kilala talaga siya sa kanyang pasarela dahil sobrang strong ng kanyang walk. Pero this year sa Miss World Philippines, sobrang nag-tone down talaga siya. Siguro that time, iniisip ko talaga
na medyo nagiging careful siya kasi there's a possibility na makonsider siya for other crown aside sa Miss World Philippines. Pero grabe, like most of the candidates, sobrang ganda at sobrang well-executed ng mga pasarela talaga nila. Nag-perform din ang isa pang P-pop group na Kaya at this point, naiisip ko na para na rin pala akong nanonood ng P-pop concert. Pagtapos nun ay nag-start na ang evening gown competition at since OPM ang kanilang theme, lahat ng candidates sa top 20 ay nagsuot ng kanilang terno. Kudos sa lahat ng designers ng mga candidates kasi hindi lang ako nakakita ng isang type ng terno pero sobrang daming variety na nakita ko at halos talaga lahat sobrang gaganda ng mga gowns nila. During the evening gown competition, they were accompanied by the Philharmonic Orchestra. And at this point, grabe, ito talaga yung pinaka-favorite part ko sa entire competition. Yung Philharmonic Orchestra, nag-play sila ng mga OPM hits, kagaya na lang ng songs ng River Maya at ng Eraserheads. At grabe, sobrang nai-in-love at kumakanta na lang talaga ako that time. After the evening gown competition, ay nag-announce na sila ng top 10 candidates na magpo-proceed sa final Q&A round. Halos lahat ng candidates nakapag-deliver ng talagang magagandang sagot. And during that Q&A segment, I really want to commend Jean Isabel Villasano kasi sobrang na-nailed niya talaga yung Q&A portion. At that time, medyo nag-iisip na ako if ibibigay pa ba kay Krishna yung Miss World dahil na-ace nga ni Jean Isabel yung Q&A. But then you have to understand na hindi lang naman yung Q&A ang iniiskoran, pati kasama na rin ang swimsuit at evening gown performance ng mga candidates. After that, in-announce na nga ang mga winners. Ang ating second princess ay si Sofia Bianca Santos. First princess si Jasmine Omay at ang ating Miss World Philippines 2024 na si Krishna Marie Gervides. Nagkaroon din ng separate coronation para sa ibang crowns. Nakuha ni Bianca Tapia ang Miss Tourism International. Face of Beauty para kay Jean Isabel Villasano. Miss Multinational naman ang nakuha ni Nikki Buenafe at ang ating Reina Hispano-Americana ay si Dia Mate. So, congratulations sa lahat ng winners and I'm really hoping na makapag-uwi talaga sila ng mga crowns at lalo-lalo na sana ay makuha na natin ang ating second blue crown para sa Pilipinas, ang Miss World crown. I'm pretty sure na talaga namang ibibigay ang best ni Krishna Gervides sa darating na Miss World competition. So thank you so much guys for watching our vlog today, and if you haven't subscribed to my channel, please hit the subscribe button for your weekly pageant updates. So I'll see you on my next vlog. You guys have a great day. Bye!